Okay, declare at default. So, pag sinabi mong declare and default, yun yung mga hindi pumapansin ng patawag ng korte. Okay? Hindi niya pinapansin yung tawag ng korte o hindi siya pumupunta pag pinapatawag siya ng korte kung siya ay akusado. So, pagka declare at default ka, ibig sabihin, hindi mo na, tinatanggalan mo na yung sarili mo ng karapatang marinig. So, ibig sabihin daw, lilitisin ka na lang based dun sa sinabi ng isa. So, magiging one-sided na lang sila. At malamang, pag ganun na nangyari, imbis na ma-acquit ka, mapaparusahan ka pa. So, ini-encourage na mga attorney na pumunta kasi hindi naman porket pinatawag ka, kulong ka na agad or something, baka nga ma-acquit ka pa. Kung talagang wala kang kasalanan. So, yun yung mga procedure ng law na dapat alamin natin kasi hindi naman lahat ng nagkakaso is nakukulong. Minsan na-acquit pa yung akusado dahil talaga namang walang kasalanan. Minsan prep up nga lang. Gawa-gawa nga lang yung kasalanan. So yun, magandang natututunan natin yan para maganda. Ito yung counterpart nun. Pag sa barangay ka naman hindi pinatawag, may indirect contempt ka at saka meron ka ng certificate to bar action, hindi ka na papayagan na mag-file sa korte kung ikaw naman yung nagrereklamo sa barangay. Ito yung inaakusahan. O yun, at least lumalawak na yung alam natin sa ganyan. Kailangan talaga yan kasi hindi naman lahat yan mapunta tayo sa summary procedure, sa pag hindi ka pumunta dyan, madedeclare at fault ka o mawawalang saysay yung reklamo mo or ikaw yung mapapatunayang may kasalanan. So, magandang alam na natin yan simula pa lang. Thankful tayo at nalalaman natin yan. So, yun lang po.